Ang sabaw ni Mang Kanor. Hoy, Beshi, ikaw na nakikinig ngayon. Oh, ikaw na laging nagbabalik dito sa Sexy Pansit PH para sa mga kwentong bawal pero masarap. Ngayon, may ihahain akong bagong putahe para sa inyo mga kapansit. Sana nakahanda ka na. Kasi itong kwento natin, malapot, mainit at baka magtulo ka ng pawis. Ang title ng kwento, Ang Sabaw ni Mang Kanor. Handa ka na ba? Sige, humigop ka muna ng malamig na tubig. Kasi baka sa bandang huli, sabaw din ni Mang Kanor ang hihigupin mo. Sa gitna ng ingay ng Taft Avenue, sa tabi ng salon ni Ate Flor at ng maliit na internet cafe, makikita mo ang karinderya ni Mang Kanor. Hindi mo to pwedeng palampasin, Beshi, kasi kahit maliit lang ang espasyo, punong-puno ng tao araw-araw. Bakit kamo? Hindi dahil sa murang presyo, hindi rin dahil sa libreng tubig, kundi dahil sa sikat na sabaw ng lomi ni Mang Kanor. Sabi nga ng mga suki, bes, iba talaga ang timpla, malapot, mainit at kahit anong higop mo, hahanap-hanapin mo pa rin. Kaya hindi nakapagtataka kung bakit laging puno ng mga bakla sa salon sa tapat, pati ng mga estudyante, tricycle drivers, at tambay na gutom. Mang Kanor, dagdagan mo pa ng sabaw, ha? Sigaw ni Ate Flor habang nakapamewang at pawis na pawis galing sa salon. Naku, Ate Flor, sagot ni Mang Kanor habang nakangiti. Baka malunod ka na sa sabaw ko niyan. Tawanan ang lahat ng suki. Mga kapansit, ganito kasi si Mang Kanor. Laging may pabirong banat. Laging may double meaning. Kaya lalo siyang inaabangan. Pero sa totoo lang, iba rin kasi talaga siya magluto. Makikita mo siyang pawis na pawis. Habang hawak ang malaking sandok, hinihigop ang sabaw para tikman at saka marahang ibabalik sa kawali para haluin ng dahan-dahan. Parang may sariling sayaw yung braso niya habang hinahalo ang lomi. Parang alam na alam niya kung paano palapotin ng tama. At syempre, hindi pinalalampas ng mga suki yon. Grabe, Kanor, sabi ni Mama Tess mula sa salon. Ang swerte naman ng sandok mo. Laging basa sa sabaw mo. Ngumiti lang si Mang Kanor. Sabi ko nga sa inyo, Mama Tess, kung gusto nyo, pwede kayong sumilip dito sa kusina para makita nyo paano ko hinahalo. Nagkatinginan ng mga bakla at sabay-sabay silang humagalpak sa tawa. Pero sa dami ng suki ni Mang Kanor, may isa talagang standout, si Gina. Isang makeup artist sa salon, sa tabi, medyo tahimik, pero palaging nandito tuwing 2:00 ng hapon. Palaging nakaupo sa parehong mesa, palaging nag-o-order ng parehong bagay, lomi extra sabaw. Isang araw, habang nagbabayad siya sa counter, nagtanong si Mang Kanor, Gina, bakit laging may extra na sabaw gusto mo? Ngumiti si Gina, bahagyang napapikit. Kasi Mang Kanor, iba yung sabaw mo. Mainit, malasa at parang nakaka-relax pagkatapos higupin. Mga kapansit, hindi ko alam kung ako lang, pero parang may kakaibang kuryente sa tinginan nilang dalawa nun. Parang biglang tumahimik ang paligid kahit ang ingay sa karinderya. Isang hapon, medyo maulan, hindi gaanong maraming suke. Si Gina lang ang natirang kumakain sa mesa. Pumasok siya sa kusina para magbayad, pero napansin ni Mang Kanor na medyo basa ang balikat niya. Uy, Gina, basa ka sa ulan, sabi ni Mang Kanor habang inaabot ang tuwalya. Ngumiti lang si Gina, sabay, sagot, kasi po, hindi ko mapigilan kahit umuulan, gusto ko pa rin humigop ng sabaw mo. Tahimik ang paligid. Walang ibang tao sa kusina. Tanging tunog lang ng kumukulong sabaw ang maririnig. Tumango si Mang Kanor.
ngumiti ng bahagya. Gusto mo? Dito ka na lang maghintay sa loob habang tinatapos ko tong sabaw? Hindi sumagot si Gina, pero umupo siya sa maliit na bangko sa tabi ng kalan. Mga kapansit, hindi ko alam kung bakit biglang bumagal ang oras. Mainit ang singaw ng sabaw, malapit silang dalawa, at parang masikip ang espasyo sa kusina. Pero wala ni isa sa kanila ang kumikilos. Lumapit si Mang Kanor, hawak ang sandok. Sumalok siya ng sabaw at marahang inilapit kay Gina. Tikman mo kung tama na ang timpla. Tumingala si Gina, dahan-dahan niyang inabot ang sandok at humigop ng marahan. Napapikit siya, parang tinatandaan ang bawat lasa. Mainit, malasa, pero parang kulang pa sa halo. Ngumiti si Mang Kanor. Ganun ba? Sige, haluin natin ng sabay. Inabot niya ang malaking kahoy na sandok kay Gina at sabay nilang hinahalo ang sabaw. Diyos ko mga kapansit, kung nakita niyo lang, parang ibang sayaw ang nangyayari sa harap ko. Si Gina, nakaupo sa maliit na bangko sa tabi ng kalan, habang si Mang Kanor ay nakatayo, hawak ang malaking kahoy na sandok. Mainit ang singaw ng kumukulong sabaw, amoy bawang, at sahog na sumisingaw sa hangin. At kahit maliit lang ang kusina, parang lumiit pa lalo kasi masikip ang pagitan nilang dalawa. Gina, sabi ni Mang Kanor habang dahan-dahang hinahalo ang sabaw. Kailangan ng tamang tiyempo para lumapot ng husto tong lomi. Kung minadali, baka sumabog. Napatingin si Gina, ngumiti ng bahagya. Ikaw, Mang Kanor, sanay ka naman sa malapot, di ba? Kita naman sa sabaw mo. Inabot ni Mang Kanor kay Gina ang kahoy na sandok. Hawakan mo, haluin mo ng dahan-dahan. Tumayo si Gina, marahang hinawakan ang hawakan ng sandok at sabay silang humawak. Ngayon, magkadikit na halos ang mga braso nila. Ramdam mo sa eksena kung gaano kabigat ang singaw sa pagitan nila. Mainit, malagkit, at ang pawis sa noo ni Mang Kanor na dahan-dahang dumadaloy. Dahan-dahan lang, bulong ni Mang Kanor, para hindi magtalsikan. Ngumiti si Gina, hindi tumitingin sa kanya. Baka nga magtalsikan, Mang Kanor, kung hindi mo babantayan. Habang hinahalo nila ng sabay, parang may sariling ritmo ang sandok. Pababa, pataas, paikot. Parang sumasabay sa tibok ng puso ng bawat suki na nakikinig ngayon. Matapos ang ilang minuto, kumulo ng husto ang lomi. Umusok ang sabaw, makapal at malapot. Sumalok si Mang Kanor, inilapit kay Gina. Higupin mo, tingnan natin kung tama na ang timpla, sabi niya. Kinuha ni Gina ang sandok, marahang sumimsim at napapikit. Ang init pero sakto sa panlasa. Tumingin siya kay Mang Kanor, mahaba, diretso. Pero parang kulang pa rin sa halo. Ngumiti si Mang Kanor, nilapit ang mukha sa kanya. Sabay na lang ulit nating haluin para mas masarap pa. Mga kapansit, alam kong iniisip niyo rin yung iniisip ko. Parang hindi na sabaw ang hinahalo nila. Parang iba na. Biglang dumagundong ang ulan sa labas, sabay patay ng ilaw sa karinderya. Tahimik. Walang ibang ingay kundi yung tuloy-tuloy na pagkulo ng sabaw sa kalan. Madilim sa kusina, tanging ilaw lang mula sa kalan ang nagbibigay ng liwanag. Lalo pang nagmukhang masikip ang espasyo. Pasensya ka na, Gina, bulong ni Mang Kanor. Sira na naman tong ilaw. Tumango lang si Gina, pero halatang ramdam din niya yung kakaibang tension. Nagtagpo ang mga mata nila kahit halos wala ng ilaw. Mainit pa masyado? Tanong ni Gina. Halos pabulong. Hindi sabaw, sagot ni Mang Kanor. Kundi tayo ang nag-iinit. Sumandal si Gina sa counter, marahang huminga ng malalim. Kanor,
Tawag niya, mababa ang boses. Sigurado ka ba dito? Ngumiti si Mang Kanor. Kung hindi ngayon, kailan pa? Bago pa siya makasagot, umalingaw-ngaw ang tawanan mula sa labas. Dumating ang mga bakla mula sa salon. Sabay silang napatayo ng diretsyo, kunwari abala sa paghalo ng sabaw. Kanor, sigaw ni Mama Tess mula sa pinto. Nandyan ba yung extra sabaw ko? Ngumiti si Mang Kanor at sumagot, Oo, Mama Tess. Malapit ng kumulo, konting halo na lang. Mga kapansit, hindi alam ng mga suki na sa loob ng kusina. May ibang kumukulong mas matindi pa sa sabaw. Mga kapansit, alam nyo yung feeling na parang hindi lang sabaw ang kumukulo? Ganun na ganun ang eksena sa kusina nung gabing yon, tahimik, mainit, masikip, tanging tunog lang ng kumukulong lomi at lagitik ng ulan sa labas ang maririnig. Si Gina nakasandal sa counter, pawis na pawis, habang si Mang Kanor naman ay nakaharap sa kanya, hawak ang sandok. Hindi sila nag-uusap, pero parang nagsasalita na yung hinga nila, mabilis, mabigat, magkakabit. Umusok ang sabaw, makapal at malapot, at parang iyon mismo ang humahaplos sa balat nila. Si Gina, marahang nagpunas ng pawis sa leeg gamit ang tissue, pero hindi maabot ang gilid ng labi. Kita mo, sabi ni Mang Kanor, lumapit habang hawak ang sariling panyo. May sabaw ka pa sa gilid. At bago pa siya makatanggi, hinawakan ni Mang Kanor ang baba ni Gina at marahang pinunasan ang gilid ng labi nito. Mainit ang panyo, mainit din ang palad niya. Halos marinig ni Gina ang tibok ng puso niya habang nakatitig kay Kanor. Habang pinupunasan ni Kanor ang labi ni Gina, nadikit ang kamay niya sa gilid ng pisngi, tapos dumulas pababa hanggang sa braso. Hindi niya sinasadya pero hindi rin siya bumitaw. Si Gina naman hindi makatingin pero hindi rin umaatras. Mamainit, Kanor, bulong ni Gina. Hindi sabaw, sagot ni Kanor. Halos pabulong, tayo tong mainit. Mga kapansit, sa puntong yon, wala na silang ibang marinig kundi hinga ng isa't isa at kulong na singaw ng lomi. Habang nakahawak si Kanor sa braso ni Gina, unti-unti siyang humakbang palapit. Siksikan na talaga sa kusina, halos magdikit na ang dibdib nila. Ramdam ni Gina ang init ng katawan ni Kanor na parang dumadaloy mula dibdib hanggang balikat. Tumama ang mga mata nila. Walang nagsalita. Parang pareho silang hinihigop ng sariling tensyon. Huminga ng malalim si Gina, sabay pikit ng mata. Si Kanor naman, marahang inilapit ang kamay sa batok niya. Bago pa siya makatanggi, maramdaman na lang niya ang init ng hininga ni Kanor hanggang sa isang segundo lang, isang iglap. Parang may pumutok na kawali sa pagitan nila. Nagtagpo ang labi ni Kanor at Gina, hindi mabilis, hindi mabagal. Marahan, malalim. Parang may pumutok na kawali sa pagitan nila. Nagtagpo ang labi ni Kanor at Gina, hindi mabilis, hindi mabagal, marahan, malalim. Parang tikim ng unang sandok ng sabaw matapos ang mahabang pagkulo. Ramdam nila ang pawis sa sentido, ang singaw sa balat at ang amoy ng bawang na humahalo sa bawat hinga. Habang magkadikit ang labi nila, marahang humaplos ang palad ni Kanor sa likod ni Gina, habang si Gina naman ay kumapit sa laylayan ng kanyang sando. At sa gabing yon, mga kapansit, hindi na nila napigilan. Parang dalawang kawaling sabay na kumukulo, walang makakapigil sa singaw. Tahimik ang labas, malakas ang ulan, pero sa loob ng kusina ni Mang Kanor, ibang init ang nararamdaman. Ang singaw ng sabaw, kumakapit sa balat. Amoy bawang, sibuyas, at konting toyo sa hangin, pero may halo ng kakaibang timpla.
Parang amoy ng inaantok na gabi na biglang ginising ng init. Si Gina, nakasandal sa pader, nakatingala, habang si Mang Kanor nakatayo sa harap niya. Magkaharap silang dalawa, halos magdikit ang dibdib. Walang nagsasalita. Ang tanging ingay ay ang kumukulong lomi at ang mabilis nilang hinga. Mang Kanor, bulong ni Gina, halos hindi marinig. Sagot niya, mababa at may diin. Mainit! Ngumiti si Mang Kanor, hindi inaalis ang tingin kay Gina. Hindi sabaw ang tinutukoy mo, no? Umiling si Gina ng dahan-dahan, sabay kagat sa labi. Beshi, kung nakita mo lang yung tinginan nila. Parang bawat kisap ng mata nila, may lihim na sinasabi. At habang kumukulo ang lomi, parang sumasabay ang damdamin nila. Sa gitna ng init, humaplos si Mang Kanor sa pisngi ni Gina. Marahang pinunasan ang pawis gamit ang daliri. Dumulas ang kamay niya pababa, hanggang leeg, tapos huminto sa balikat. Hindi siya nagsasalita, pero ramdam mo na ayaw niyang bumitaw. Gina, nakapikit na, humawak sa laylayan ng apron ni Mang Kanor. Naghalo ang amoy ng bawang at pawis, parang kakaibang sabaw na masarap higupin. Isang hakbang lang ang pagitan nila, pero parang walang hangin sa pagitan. Sumandal si Gina at si Kanor naman ay lumapit ng dahan-dahan. Sa bawat segundo naririnig nila ang tibok ng puso ng isa't isa. Tumama ang braso ni Kanor sa braso ni Gina, ramdam nila pareho ang init. Nagtagpo ang mga mata nila at doon nawala ang lahat ng dahilan para umatras. Kanor, bulong ni Gina. Gina? Baka may makakita. Ngumiti lang si Kanor. Walang tao, tayong dalawa lang at tong sabaw na kumukulo. Dahan-dahan inilapit ni Mang Kanor ang mukha niya kay Gina. Una, mararamdaman mo lang yung init ng hininga nila na nagsasalubong. Pangalawa, maririnig mo yung mahinang tunog ng kumukulong lomi sa kawali. At pangatlo, nagtagpo na ang labi nila. Hindi mabilis, hindi rin marahas. Parang unang tikim ng sabaw pagkatapos ng mahabang pagkulo, mainit, malapot at malasa. Si Gina, napakapit sa laylayan ng sando ni Kanor, habang si Kanor naman ay marahang humaplos sa likod niya. Ang singaw ng kalan, sumabay sa singaw ng katawan nila. Walang nagsalita. Walang huminga ng malalim. Parang ang oras mismo, tumigil. Biglang bumaliktad si Gina, siya na ang sumandal kay Kanor. Hawak niya ang apron nito, hinihila palapit. Si Kanor, nakahawak sa bewang niya, parang natutunaw sa bawat dampi ng balat. Kanor, bulong ni Gina, baka umapaw. Ngumiti si Kanor, hindi bumibitaw ng tingin. Hayaan mo, Gina, minsan masarap din pag umaapaw. Mga kapansit, sa puntong yon, wala nang kusina, wala nang ulan, wala nang lomi. Ang natira lang ay singaw, sabaw at dalawang pusong sabay na kumukulo. Mga kapansit, kung naginit kayo sa parteng to, alam nyo na. Dito lang sa Sexy Pansit PH makakahanap ng ganitong lutong kwento. Puno ng singaw, sabaw at kilig na hindi mo makakalimutan. Kung gusto nyo pa ng mas maraming ganitong kwento, follow at subscribe na kayo sa YouTube, Facebook, TikTok at Instagram. Pang-adults lang to ha mga beshi, kasi dito sa Sexy Pansit PH, higop lang, walang sawang sabaw.